Good afternoon, my dear brothers and sisters. Jesus said in the gospel, I have much more to tell you, but you cannot bear it now. But when he comes, the Spirit of truth, he will guide you to all the truth. My dear brothers and sisters, this simple sentence at the beginning of the gospel is both comforting and unsettling. Comforting in the sense that Jesus promises He will be with us until the end. Na hindi tayo iiwan ng Panginoon, na hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Kasama natin siya hanggang sa wakas ng panahon. That is comforting. Imagine, we are here in this world, but we are not here alone. Jesus is with us. Kaya anuman ang pinagdaraanan natin, anumang pagsubok ang ating hinaharap, anumang krus ang ating pinapasan, lagi nating tatandaan, hindi tayo nag-iisa. However, the first part of the sentence is unsettling in the sense that there are many things that we do not know. Marami pa tayong hindi alam. Marami pang tayong hindi alam tungkol sa Diyos. Marami tayong hindi alam tungkol sa mundo. Marami tayong hindi alam tungkol sa ating sarili. At marami din tayong hindi alam tungkol sa ating kapwa. Hindi dahil sa ayaw ng Diyos na ipahayag ang lahat. Hindi. Ang sabi ng Panginoon, because you cannot bear it now. Sasabog ang ating ulo, sasabog ang ating puso pag ipinahayag ng Diyos ang lahat ng sabay-sabay. Katulad din niya sa mga bata. Hindi niya naman ipinapaliwanag sa isang bata ang hindi mauunawaan ng kanyang isip. Kung ang isang anak ninyo, 5 years old, 6 years old, itatanong sa inyo, Mami, saan ako nanggaling? Oh, sige nga. Sasabihin niyo ba sa kanya yung reproduction, no? According to science, alam mo anak, ganito yan eh. Yung sperm ng iyong daddy at yung egg ko, na ganon? Hindi. Sasabihin niyo, kasi mahal ni daddy si mami, kaya ka nagawa. Sisimplihan mo lang. So sa pagpapaliwanag, sisimplihan mo batay sa maaabot ng isip ng iyong kausap. Yun ang gustong sabihin ni Jesus. Hindi dahil sa ayaw niyang ipahayag ang lahat, kundi dahil sa alam niyang hindi natin ito ganap na maiintindihan. Sapagkat hindi kayang, the truth, the totality of truth cannot be contained in our heart, in our mind. Kaya tingnan nyo, kahit yun, no, tanda pa rin ng pag-ibig ng Diyos. Hindi ba? Hinay-hinay lang ang Diyos. Dahan-dahan lang ang Diyos. Kasi alam niyang hindi natin makakaya ang bigla-biglaan. That is sign of love. That is an act of love. Now, sa unang pagbasa, narinig natin si San Pablo na nangangaral sa Athens, sa Greece. Alam niyo, mga Greeks, no? Philosophers, wise men. Marami silang alam. Pero merong isang bagay na tanggap nilang hindi nila alam. Sabi dito, merong isang marker na nakalagay to the unknown God, sa isang hindi nakikilalang Diyos. At sabi ni Pablo, ipapaliwanag ko kung sino yan. Siya'y walang iba kundi ang Ama na isinugo ang kanyang anak
para maging tagapagligtas natin. Unti-unti, katulad ng Ebanghelyo, unti-unti ipinapaliwanag ni Pablo sa mga Griego ang misteryo ng Diyos. Again, it is an act of love on the part of Paul. Now, considering all these readings, both the gospel and the first reading, what should be our attitude? Our attitude, number one, is to be humble. To be humble. Ang maging mababang loob at aminin, hindi ko alam ang maraming bagay. Hindi ko alam ang maraming bagay. Yung isang tao na sinasabing, alam ko na yan, alam ko na to, alam ko na yan, marami na akong alam. Mayabang lang yon. Kasi wala naman taong nalalaman ang lahat. Be humble. And because we do not know everything, then we must be ready to listen. To listen not only to what we know, but to listen to what we do not know. To listen to the other side, to the other party, to the other person. O sige nga, ano bang gusto mong sabihin? Bakit ba ganyan ang iyong pananaw? Alam nyo, sa lipunan natin ngayon sa Pilipinas, ang dami-daming pagkakahati-hati. Diba? Sa politika, ang dami-daming pagkakahati. There's so much division. There is so much division because both sides would not want to listen to the other. Kung may nakausap kang DDS, huwag mo siyang sasabihin ng bobo ka, tanga ka. Hindi. Mas lalong maggagalit yon. Siguro, i-approach natin siya, ano ba ang palagay mo? Bakit ba ganyan ang paniniwala mo? Hayaan mo siyang magsalita. O kung meron ka namang makitang hindi mo kakampi, iba ang paniniwala, iba ang pananaw, huwag mo siya agad husgahan. Alamin mo ano ang kanyang pinanggagalingan. Ano ba ang kanyang paniniwala? At bakit ganon ang kanyang paniniwala? You know, it is very easy to divide. It is more difficult to unite. But we can unite if we are humble, if we listen. The gospel and the first reading today tell us, be humble, you do not know everything. Listen, there is so much you have to learn. Humility expressed in listening. Kung babasahin po ninyo ang magbubuksan nyo ang telebisyon, radyo, ang balita, no, minsan nakakadismaya, no? Pero sa halip na magdulot ito ng mas malalim na pagkaalitan at di pagkakaisa, sana ang bawat isa sa atin ay maging instrumento ng pagkakaunawaan. Ipagdasal natin ang Pilipinas. Ipagdasal natin ang ating mga politiko. Nang sa ganon, maalaala at matanggap natin na ang kabutihan ng isa ay kabutihan ng lahat. Ang paglubog ng isa ay paglubog ng lahat. Amen.